Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng umaga, ng Abril, 23 ng Abril. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:27 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Katulad ng pangako ko kahapon, ay tatalakayin ko itong relationship ni Ruhina Garma at saka ni Duterte. Iyan po ang tatalakayin ko. Kung mayroon man silang relationship, hindi natin alam kung gaano kalalim yan. At hindi na natin pakikialaman yun. Ang tatalakay lang natin dito ay yung ano ang magiging kahinatnan o ano ang magiging resulta. Opo. Kung wala naman, di wala yan. Pero kung mayroon talaga, ay mangyayari ito kasi nakasulat po sa Biblia. Ulitin ko, hindi po natin huhusgahan. Iiwasan po natin yan. Kasi nga ay lahat ng tao, minsan sa kanilang buhay, may mga pagkakataon po na nahuhulog po ang tao dyan dyan sa ganyan. Ang tawag po dyan ay sexual immorality o adultery. Ayan. Ang title ko po ngayon ay ano ang mangyayari sa relationship ni Garma at Duterte. Kung totoo man na may relationship sila ay ito malamang ang mangyayari diyan. Ganoon din sa nangyari kay Enrile at saka kay JJ Reyes, yung sekretarya niya. Ganon din. Bandang huli ay napakahirap po sa kanila. Kasi nga magtuturuan sila Magtuturuan o kaya ay gusto nung isa ilibre ang sarili niya. Ganon po. At ito nangyari kay Enrile ay sa tagal lang panahon kasi matagal lang panahon kaya medyo parang naaayos nila. Ay alam nyo naman po ang hustisya dyan sa atin dyan sa Pilipinas. Karamihan dyan ay kaya nga pinayuhan ng Diyos ang mga judges. Pinayuhan o pinagsabihan ng Diyos ang mga judges. Mga judges, huwag kayong tatanggap ng suhol. Yan po ang payo ng Panginoon sa mga judges. Dahil ang suhol o ang mga pabor o ang mga gift ay nakakabulag at naiiba ang narration, yung sinasabi ng mga righteous. Pag tumatanggap sila ng suhol o lagay o mga pabor o yan nga mga gift, can blind the eyes and alter the narration of the righteous. Yan po, At hindi na natin i-discuss yan. Na-discuss ko na yan dati Ang i-discuss lang natin dito ay ang pananaw ko dyan, dahil nga si Ruhina Garma ay nasa Amerika, dito po sa Amerika, dito rin ata sa California Dito siya nahuli Malamang yan at marami din ang nagsasabi, magtitestify yan against Duterte doon sa ICC. Ayan na nga.
yung nangyari kay Gigi Reyes at saka kay Enrile, iyan din ang mangyayari dyan. Opo. At nakikita na po natin, kaya nga tinalakay ko na ay ano ba ang sinasabi ng Biblia? O, is as sweet as honey in the beginning, but in the end po, sa bandang huli, patungkol po ito sa mga sexual immorality. Opo. O yung mga adultery na yan, o yung pinagbabawal na gawain. Ayan po. Kahit na sino po yan, tatamaan ng ganyan. Yung lalaki at saka yung babae. Opo. Hindi po lulusot yan kasi nga ay salita po ng Panginoon But in the end, sa bandang huli, ay mapait na parang poison. Yung po ang nakasulat. Pero bago po natin i-discuss yan, ay nais ko po muna batiin mga kababayan, mga minamahal, itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sanbento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna. Salamat po sa inyong lahat. Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer E. Duarte, Hias Bin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinel Dugarte, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Inginituto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dem Jus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion. Ang i-discuss ko po dito ay yun nga about dyan sa sexual immorality, pero iba po ang nangangaral o iba-iba ang pastor o yung nagle-lecture sa Bible study, iba-iba po ang dinadaanan. Opo. Marami kasing verse
patungkol dito. Pero ay ito ang gusto kong daanan o ito ang mga verses na gusto ko na ipaliwanag. Kung tatalakayin ko yung sexual immorality, opo, o yan nga ganyan, may relationship sila na forbidden o pinagbabawal po yan. O sige po at ito po Proverbs 5 verse 3 hanggang 6. Basahin ko lang po, self-explanatory na lang naman po ito Though the lips of the forbidden woman, dito forbidden pero sa iba ang tawag nila immoral woman. Simple pag ang babae pumatol sa hindi niya asawa, immoral na po yan. Opo. Though the lips of the forbidden woman drips honey, and her speech is smoother than oil, in the end, she is bitter as wormwood, sharp as double-edged sword. Her feet go down to death. Her steps lead straight to Sheol. She does not consider the path of life. She does not know that her ways are unstable. Yan po. Ulitin po natin basahin at isabay natin na ipaliwanag Though the lips of the forbidden woman drip honey, ang ibig sabihin, yung daw labi ng immoral woman ay parang honey. Opo, o parang tumutulo na honey. Galing doon sa yung honeycomb. Yan po ang ibig sabihin niyan, drips honey. And her speech is smoother than oil. Ang ginamit dito is speech Opo. Pero ang kwan dito ay mouth sa iba. And her mouth is smoother than oil. Parang sa tingin natin na matamis o kasing tamis ng honey, yung lips at saka yung mouth niya is smoother than oil. Madulas, hindi ba? In the end, sa bandang huli, she is bitter as wormwood. Poison po itong wormwood. Halaman po ito Halaman na pag nakain mo yan ay mamamatay ka. Usually ata nasa Europe ito. Nakikita nila sa Europe hanggang ngayon. Sharp as double-edged sword. Kasing talim daw ng double-edged sword. Her feet go down to death. Pero yung paa niya ay naandun na sa hukay ng kamatayan. Her steps leads straight to Sheol. Ang Sheol kasi impyerno yan impyerno. Ay Sheol ay aywan ko kung anong salita ito. Baka Latin o Her steps lead straight to Sheol, sa impyerno. She does not consider the path of life. Wala siyang pakialam dyan. Yung path of life o yung book of life, wala siyang pakialam dyan. She does not know that her ways are unstable. Unstable nga ang kanyang mga lakad. Ecclesiastes, itataas ko lang po Yan. Ecclesiastes 7 verse 26. And I find more bitter than death the woman who is a snare, whose heart is a net, and whose hands are chains. The man who pleases God escapes her, but the sinner is ensnared. Ayan po. Basahin natin ulit at ipaliwanag sa Tagalog. I find more bitter than death.
may natagpuan ako kanya na mas mapait pa sa kamatayan. Yun, ay ano yun? The woman who is a snare. Ayan po. Yung babae na parang patibong. Ayan po, no? Babae daw na parang patibong nga yan eh, snare eh. Oh. Whose heart is a net. Oh, net, yung pinanghuhuli ng kanyan eh, ng isda o pinanghuhuli ng ibon, yung net, ano? Parang patibong din yan. Whose heart is a net and whose hand are chains. Yun, parang tanikala daw ang kamay eh. O, yung kamay daw ay parang tanikala. Yung puso naman niya ay parang yung net, yung pinanghuhuli ng ibon o ng isda. The man who pleases God escape her. O, ayun ang sikreto dyan. Yung malapit sa Diyos o yung gumagawa ng gusto ng Diyos, pleases God, escapes, nakaka-escape doon sa mga ganyang mga bagay. Opo. But the sinner is snared. O, pero yung makasalanan o yung wicked siguro yan, ang ibig sabihin yan ay nababalaho o nahuhulog sa patibong. Yan po ang ibig sabihin yan, snare. O. Proverbs 7:22. He, ay sino ito? Ay si Duterte po ito eh. He follows her on impulse. Ayan po. He follows her in impulse like an ox. Yung ox po ay yung baka. Yung patabaing baka ito eh. O, like an ox going to the slaughter. O, dun sa katayan ng baka. Ganun po ang description ng Biblia. He follows her on impulse. Sa kanyang sariling pananaw lang. Hindi na isinasaalang-alang yung utos ng Diyos. Wala na. Like an ox going to the slaughter. O, parang baka daw na hinihila na o dinadala na doon sa slaughter area. Doon nakakatayin po yung baka eh. O, like a deer bounding into a trap. O, para daw yung usayan eh. Deer ata yung usay eh. Bounding into trap. Ayan po. Trap nga. Ang ibig sabihin ng snare eh. Trap. O, patibong. Hindi ba? O, ayan po. Hindi ba? Magkakahawig po yan. Kaya nga, pinili ko yan eh. O, at yan nga ang nangyari. Hindi ba? O, na-snare. Hindi ba? O, napatibong yan. Ngayon, ano ang mangyayari kung mag-testify si Garma doon sa ICC o kunin yung mga testamento niya o doon sa inilahad niya sa Quadcom at ipapakita sa ICC? Hindi ba yung unang tingin ni Duterte sa kanya na is as sweet as honey, hindi ba? Ay bandang huli ay napakapait pala. Hindi ba? Both sides po yan. Kasi ito si Garma din ay ganun din ang nangyari na akala niya ay okay yung una pero sa bandang huli ay na-chick pala siya. O, na-chick siya. Ganun po yan. Both sides po yan. Kaya nga ang example ko po sa inyo ay ganun din sa nangyari kasi sinusubaybayan ko po eh yung kaso ni Enrile at saka ni Gigi Reyes o yung sekretarya niya, hindi ba? O, mahirap po hindi ba? Ngayon ay siguro ngayon ay parang nakakaluwag sila pero ang Biblia po ay totoo. Pag sinabi na is as sweet as honey in the beginning but in the end is as bitter as poison. Oh. Ano ngayon? Kayo po ang tatanungin ko, ano ngayon ang mangyayari sa relationship nila? Hindi ba? At
ang advice ko po sa inyo, tumingin po kayo sa paligid nyo. May mga personal kayong kakilala na nangyayari ng ganyan. Opo. Totoo po yan. Ako, ay ayaw ko na lang, ang dami ko po na nakita na ganyan. Sa umpisa, masaya sila. Pero later on, ay ganyan din ang nangyayari. Opo. 2 Peter chapter 2, verse 14. Their eyes are full of adultery. O adultery pala ang tawag diyan, ano? O adulterous woman. Ayan, ano? Yung immoral woman o kaya ay forbidden woman. Yan po their eyes are full of adultery. Both sides po ito, ha? Both sides. Their desire for sin is never satisfied. O ayan po, nakasulat Hindi naman hihinto yan Opo. Ganun po ang slavery ng sin. Ganun po. Maliban na lang kung talagang hindi na makagulapay o inaakay na. Yung nga iba ang description nila nakadiaper na. Yun ang description nila. Ay hindi naman natin na minamagdipay yan. Pero yan po ang katotohanan ng buhay. At napag-alaman ko po, sa kababasa ko ng Biblia, talaga palang itinalaga ng Diyos na ganyan. Opo. Kasi nga sa kasamaan ng tao. Opo. Sa kasamaan ng tao ay pinababa ang edad ng tao. 1,000 years po si Eva at Adan. Pero bakit ngayon ay 100 years nahihirapan na? Kasi nga yung nakasulat po sa Biblia ay all the intent and imagination of the man is evil continually. At hindi po naaalis yan kasi nga tayo po ay nahulog sa kasalanan. Yun po ang hindi naiintindihan ni Rodrigo Roa Duterte. Bakit daw may kasalanan na yung bata na ay kasalanan nung matanda o nung nanay tatay ay ipakasalanan sa bata? Hindi siya nagbabasa ng Biblia. O kaya hindi itinuturo sa kanya ni Kibuloy. O baka hindi rin alam ni Kibuloy. Ang sagot po ng Biblia dyan, sa madaling salita, we were in Adam when he sinned. Naandun tayo sa balakang Kasama tayo. We were in Adam when he sinned. Therefore, the sin of Adam, of one man Adam, the sin of one man Adam, was passed to all man. Yan po ang sinabi ng Biblia. Therefore, sabi niya, the righteousness of one man, Jesus Christ, yung isang righteousness lang niya, righteous act of Jesus Christ, the many will be made righteous. Iyan po ang hindi nila alam, na wala ka namang babayaran, wala kang gagawin, paniwalaan mo lang. Paniwalaan mo lang. Kaya, fair po ang Panginoon Kahit na ikaw ay pulubi, pwede kang maniwala At ang katotohanan nga, ang mga pulubi pa nga ang unang naniniwala Kasi wala na silang pag-asa. Hindi ba? Yung mayayaman ayaw maniwala Kasi nga nagtitiwala sila sa kayamanan nila. Iyan po ang katotohanan dyan. Kahit na ikaw ay agaw buhay na, pwede ka pang maniwala. Kahit na ikaw ay artista sa pelikula, hindi ba? Pwede kang maniwala. Walang kailangan ikaw ay hari, pwede kang maniwala. Ikaw ay pulubi, pwede kang maniwala. Ikaw ay kitungin. Sige na, ayaw ka ng society. Pwede ka pa rin maniwala
Kaya fear po ang Panginoon eh. Kaya nga lang ay hindi nila alam yan. Hindi nila alam. Opo. Na yung kasalanan ni Adam ay naipasa. Opo. Ay ngayon, sige, yung mga pilosopo dito, sige, pilosopuhin ko din kayo. Hindi na biblical ito, pero nangyayari po sa tunay na buhay. Noong nagkasala po si Rodrigo Roa Duterte, nagpapapatay siya. Ano ang sasabihin ng mga anak niya? Wala yan. Di ba? Ganun ang sasabihin eh. Lahat yan, pati si Basti, ganun ang sasabihin kasi tatay nila eh. Nagnakaw. Nagnakaw yung tatay. Anong sasabihin ng anak? Sasabihin ba niya na, nagnakaw yan, pero ibabalik ko na? Hindi eh. Hindi ganun ang sasabihin eh. Ang sasabihin, walang ninakaw ang tatay ko. Wala. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Didipinsahan po ng anak eh. Sabihin nyo ngayon sa akin kung hindi kasama yan. Kasama sila Hindi ba? Kasi dinidipinsahan nila ang mali. Hindi ba? Sa aktual na buhay po, ganun ang nangyayari. Magnanakaw ang tatay mo, hindi ba? Didipinsahan mo Ngayon, sabihin nyo sa akin na walang kasalanan yung bata. Mayroon kasi dinidipinsahan niya eh. Common sense lang po yan. Pero ang sinabi ng Biblia, we were in Adam. Naandun tayo sa balakang ni Adam nung sila ay pinalayas. Di kasama tayo Di ba? Pinalayas sila ay alangan naman na ay naandun ka sa isipan ni Adam o naandun ka sa balakang ni Adam o sa sinapupunan ni Eva. Naandun ka, di kasama ka, hindi ba? Sa pinalayas, hindi ba? At ngayon nga, yung edad ng tao, pababa ng pababa po, hindi ba? Ayan po ang masabi ko dyan sa topic natin na yung una, ang tingin nila sa kanilang sarili. Yung mga nagpa-practice na mga sexual immorality is as sweet as honey, but in the end is as bitter as wormwood. Yan po ang mangyayari dyan. Ay bahala na kayo. Kung maniwala kayo o hindi, ay nasa sa inyo po sige po at magta-30 minutes na po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay may natututunan tayo na aral na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.